At para bigyan tayo ng latest update sa mga aktibidad ng Bulkang Kanlaon, makakausap natin sa linya ng telepono si Ginoong Raul Fernandez, Regional Director ng Office of Civil Defense, Western Visayas. Magandang gabi po, Director. Si Dominic Almelor po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Hi, good evening po, Sir Dominic, at sa mga nakikinig po ng inyong pong programa. Director, base po sa latest advisory sa inyo ng PHIVOLCS, ano po yung mga binabantayan nating parameters sa kasalukuyang aktibidad po ng Bulkang Kanlaon, Director? May tatlo pong parametros yung ginagamit yung PHIVOLCS. Ang una po rito ay yung pong volume or yung karami po ng binubugang sulfur dioxide ng bulkan. At ang pangalawa po yung number of volcanic earthquakes po, no? Yung at ang pangatlo yung ground deformation. Yung nauna pong dalawa, yung amount of volume of sulfur dioxide ay mahigit pong 10,000 tons na per day. So mataas na po siya. At ang hello. Go ahead, Director. Yeah, at ang pangalawa po, yung number of volcanic earthquakes po, dumami na rin po. So ang inaantay na lang po ngayon ng PHIVOLCS po yung ground deformation. So yung parametro na lang yan, ang kanila pong binabantayan, kung yan po ay lumaki na rin, then itataas po ng PHIVOLCS ang alert level ng Bulkang Kanlaon. Director, ano na po ang sitwasyon at paghahanda ng ilang lugar na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon, Director? Ay yung mga lokal na pamalahan po na apektado po, yung La Castillana, La Carlota, at yung Canlaon City, nagsagawa na sila ng preemptive evacuation. Kahit po ng mga communities nila, nasa loob po ng 6-kilometer radius mula po sa crater. Ang iba naman pong LGUs ng San Carlos, Murcia, Bago City, ay tinaas na rin po ang taas ng kanilang paghahanda. Naka-blue alert na rin po sila ngayon at nag-activate na rin po sila ng kanilang incident management team. Bukod po dyan, nagsagawa na rin po tayo ng contingency planning. Ang pamalahan po ng Negros Occidental, in-update na po nilang kanilang contingency planning at yung ating pong regional incident management team ay dumalo po ron at nag-observe po at nagbigay po ng kanilang mga suggestion o rekomendasyon. Pati na rin po sa incident management team po ng La Carlota, nagsagawa rin po tayo ng assessment at nagkaroon din po tayo ng mga rekomendasyon kung paano po nila isasagawa ang paglilikas, paghahanda para po kung sakali pong sumabog po muli ang Bulkang Kanlaon. Director, may natatanggap po tayong report na nakakaamoy na nung asupre ng mga kababayan natin dyan. Ano po yung mga safety measures po na ipinatutupad natin para ligtas po sila sa posibleng epekto ng nalalanghap na asupre mula sa bulkan, Director? Meron po tayong natanggap na amoy asupre sa Mailom, Barangay Mailom, sa Bago City po ito, at sa Murcia, sa Minoyan, Murcia. So meron na pong mga ulat po na tanggap tayo mula po sa dalawang barangays na yon. So meron naman po tayong sapat na supply po ng N95 face mask. Yung po ang binahagi natin sa mga mamamayan o sa komunidad na apektado. Natin yung payo ng PHIVOLCS na magtakip po ng mukha nila ng basang-basahan. Director, ano po yung mga karagdagang security measures na inilatag po ng OCD dyan sa Western Visayas sakali pong lumala ang sitwasyon pa sa paligid ng bulkan, Director? Nakipag-usap na rin po tayo sa pamahalaan po ng Negros Occidental, sa gobernador po. At nagkaroon na rin po tayo ng go signal po na magkandak nga po ng preemptive evacuation kahit na po yung nasa loob ng 6-kilometer radius mula po sa crater. At isinihanda na rin po natin yung Panaad Park bilang provincial evacuation center kung sakali po hindi kayanin ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang bilang ng mga At nung pong nakaraang araw,
nagkaroon din po tayo ng meeting po ng Joint Regional Disaster Risk Reduction Management Council ng Region 6 at 7 at yung mga kasama po yung mga related national government agencies upang pag-usapan po kung paano po natin tutulungan ang pamayanan na nasa loob pa rin po ng 4-kilometer permanent danger zone. Nandun din po ang gobernador po ng Negros Occidental, si Governor Eugenio Lacson, at yung dalawa pong mayor po ng La Castillana, si Maymay nandun din po sa aming dialogue at naging resulta po noon, magsasagawa po tayo ng technical working group upang planuhin po ng maayos kung paano po ang isasagawang paglikas po ng pamayanan na nasa loob pa rin po ng 4-kilometer permanent danger zone. Director, sapat naman po ba yung bilang ng mga evacuation center sa mga ililikas nating mga kababayan sakaling mangyari po yung major eruption dyan, Director? Sa ngayon po, hindi pa po sapat, lalo na po sa bayan po ng La Castillana. So ang isinagawa po natin during po ng contingency planning natin sa probinsya po ng Negros Occidental, kasama po natin doon yung mga lokal na pamahalaan po na hindi direkta na maapektuhan ng pagsabog. So nagkaroon po tayo ng twinning. So nagkaroon po tayo ng usapan na i-adapt po nila ang iba pong evacuees, no? Kung hindi po kakayanin ng La Castillana, meron pong mga bayan na pwede po mag-adapt sa kanila. At ang isa nga rin po is nag-prepare din po natin yung Panaad Park para po siyang gawin kong provincial evacuation center. Director, gaano na po kalawak yung mga lugar na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon, Director? Sa ngayon po, meron tayong 5 barangays ng La Castillana. Ang Masulog, Biak na Bato, Kabagnaan, Sagang, and then nakalimutan ko po yung isa. Ang Canlaon City, meron din pong 7 barangays pong apektado. Sa iba naman po, sa Morcia, sa Bago, tsaka sa San Carlos, yun naman po ay labas naman po ng 4-kilometer permanent danger zone. Director, sapat po ba yung tulong na ibinibigay ng national government sa mga apektado ng kalamidad dyan sa paligid ng Bulkang Kanlaon, Director? Sa ngayon po, sapat pa ho yung ating supply po, no, na pili po nating gamitin para po suportahan po yung mga naapektuhan pong pamilya. Pero sa pangmatagalan, hindi na po natin kakayanin. Lalong-lalo na po, no, sa national po, meron pa ho tayong nakalaan na pundo. Ang inaalala lang po namin is yung lokal na pamahalaan ng La Castillana. Dahil nga po sa nakaraang pagsabog, para pong naubos na nila yung kanilang pundo para po na nakalaan po para po sa disaster. So yun po yung pinag-aaralan namin ngayon, kung paano po natin matutulungan ang La Castillana upang matugunan niya ang pangailangan ng kanyang mga yung apektadong pamilya sa kanyang bayan. Director, kamusta po ang lagay ng panahon dyan ngayon sa paligid ng Bulkang Kanlaon? Maulan po ba ngayon, Director? Sa ngayon po, medyo bumuti-buti na. Hindi na po ganong umuulan. Alright, maraming salamat po Ginoong Raul Fernandez, Regional Director ng Office of Civil Defense, Western Visayas.